Inaabangan na ng Pinoy tennis fans ang pagsabak ni tennis ace Alex Ayala sa Philippine Women's Open. May paalala naman po ang Women's Tennis Association sa proper decorum ng mga manonood matapos punahin ang pag-cheer ng ilang Pinoy sa laro ni Ayala sa Australia. Nakatutok si JP Soriano. Bukas maghaharap-harap ang pinakamagagaling na tennis player sa buong mundo sa WTA 125 Philippine Women's Open na gaganapin sa Rizal Memorial Sports Complex Tennis Court. Inaabangan ang pag-smash ni Pinay tennis ace at world number 49 Alex Ayala. Sa qualifying singles draw, unang makakaharap ni Alex ang Russian na si Alina Shareva na nakaharap na niya sa International Tennis Federation match sa Spain noong 2020. I have met her. She's a very nice person, I think, and a great player. So I'm just gonna go, and I've done everything to prepare to the best of my ability. So I'm gonna go and do my best. Isa sa mga inaabangan din ang pagiging bubbly ni Alex na nakikipagsabayan nga din sa social media. Pero step by the step pala. Pinoy-coded nga raw ang tennis tuwing sasabak siya. Anong masasabi ko? Pinay naman talaga ako. So I think it's only normal. Like a lot of people ask me, saan nanggagaling yun? But I mean, I'm Pinay. Bago ang Philippine Women's Open, sumabak noong nakaraang linggo si Ayala sa Australian Open. Doon ay pinuna ng ilang tennis fans ang pag-cheer ng mga Pinoy sa tennis stadium sa Melbourne na umabot sa puntong hindi na raw makafocus ang kalabang si Alicia Parks ng USA. Ang organizers ng Philippine Women's Open naglabas ng tennis etiquette guidelines mula sa WTA o Women's Tennis Association. Paalala nila sa mga manonood, dapat manatiling tahimik para makafocus ang mga manlalaro. Pumalakpak lang kung out of play na o hindi na pwedeng tamaan ng bola. Patayin o i-silent mode ang mga cellphone. Kung magpipicture, walang flash at tunog. At itaon lang ang pagtayo o paglakad kapag naka-change over o break ang laro. Huwag mag-usap o kahit bumulong lang para di maistorbo ang mga manlalaro. Huwag humiyaw o mag-cheer kung nagkamali ang kalaban. At huwag gumamit ng selfie stick. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Patay ang 4 na sundalo at sugatan ang isa pa matapos tambangan sa Munay, Lanao del Norte. Tinutugis sa ng militar ang anilay may kagagawan ng mga miyembro ng MAUTE. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagluluksa ang mga sundalo at kaanak ng 4 na sundalong nasawi sa pananambang sa Munay, Lanao del Norte nitong umaga ng Biyernes. Ayon sa Joint Task Force Zampelan, nasa sasakyan ang mga biktima ng tambangan. Nagsasagawa noon ng Community Support Program ang mga sundalo sa barangay Lilindi. Kwento ng isa sa mga naulila, nung tambangan ang mga sundalo, mamamalengke dapat sila at hindi naka-uniforme. Unfair ba nga? They are helping, as they are serving as military. They are serving their best. They are doing their job, their service. Nga angan at abo nga amo sila. Siyempre, ma'am, sakit nila. Kinundena ng Philippine Army ang pag-atake na sinisi nila sa Dawla Islamiyah Maute Group. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, gumaganti raw ang grupo para makubkob ang lugar kung saan may programa ang mga sundalo. Kahapon, personal na nakiramay si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Army Chief Lieutenant General Antonio Nafarrete kasama ang iba pang sundalo. Kinilala nila ang kabayanihan ng mga nasawi at tiniyak ang tulong at suporta ng gobyerno sa mga naiwang pamilya. Binisita rin niya sa paggamutan ang mga sundalong nasugatan sa ambush. Kwento ng survivor na si Corporal Roland de la Cruz, mahigit 10 armadong lalaki ang umatake sa kanila. May nagagahom nga pag-abot dito sa ikatulong tubigan nga nagkalit og buto. Sa isa ka buto pa lang, ang among driver na inakuha na iko na. Tapos pag volume fire dito sa kilid, so ang akong gibuhat nihupo ako dito sa katong dito sa lingkuranan. Ipinag-utos na ni Browner na pag-aralan ng sitwasyon para mapagplanuhan ang mga susunod na hakbang. We are giving a warning sa mga grupo na ito na armado
na mas maganda po ay mag-surrender na lang sila sa atin. No? Para maiwasan na rin po natin yung ganitong insidente na maraming namamatay, both mga sundalo at yung mga rebelde. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sira-sira kahit ginasusan na mahigit 400 milyong piso ang dalawang flood control project sa Oriental Mindoro nang inspeksyonin ni Governor Bons Dolor. Pumirma sa mga yan si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan na nakakulong ngayon dahil sa isa pang substandard umanong proyekto sa probinsya. Nakatutok si Darlene Kai. Upang tingnan. Nang una ko pong na-notice, bukod sa wasak, yung pagkakagawa ng disenyong ito. Pag tinitingnan ko nga po, nagugulat ako. Palpak at perwisyo ang tawag ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor sa dalawang flood control project na ininspeksyon niya kahapon sa Barangay San Andres sa Nauhan, Oriental Mindoro. Hawak ni Dolor ang kopya ng litrato ng umunoy plano para sa road, dike and esplanade sa mag-asawang Tubig River. Hindi na nga raw sinunod ang plano, sira pa ang bahagi nito at maikli pa ang sheet piles ng sukatin. Kaya raw lalong binaha kamakailan ng ilang lugar sa mga bayan ng Victoria at Nauhan. Ayon sa disenyo ng DPWH, una muna ang sheet piles, pagkatapos ng sheet piles, saka ilalagay. Yun, ang tawag nila doon ay ito, foundation fill doon sa ilalim. Ang tawag nila dyan, geotextile, pampatibay dapat. Ang problema, kitang-kita nyo naman, sa halip na nasa loob, nasa labas. Ito niyan ha, hindi tayo nagawa niyan. Ayon sa contract agreement sa DPWH website, February 11, 2023 sinimula ng dalawang proyekto. Ang isa ay natapos umano ng February 5, 2024. Ang isa naman, December 10, 2023 ang completion date. Ang nakakapagtaka lang po, dalawang stretch, may 200 milyon ang isa, sabay ini-award, sabay binigyan ng notice of commencement, sabay din dapat nagpanimula. Pero dapat magkaibang kontratista dahil dalawang magkaibang proyekto, pero iisa po ang kontratista. Ngayon, makalipas lamang ang mahigit isang taon, ito na ang flood control na ginawa. Nakakalungkot dahil sa halip na nakakatulong sa ating mga kababayan, naging sanipa ng pagbaha. At pag hindi ito sinama, ang mag-aganap sa atin, ibayo pang baha. Pirmado ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan ang parehong kontrata. Mahigit 210 million pesos ang pondo kada proyekto na lumobo pa sa mahigit 217 million pesos hanggang sa matapos ito base sa isumbong sa Pangulo website. Nakakulong ngayon sa New Quezon City Jail si Pacanan dahil sa pagkakasangkot niya sa isa pang umano'y substandard na flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro rin. At kasalukuyang nililitis para sa mga kasong graft at malversation of public funds through falsification. Ang kumpanyang New Big 4J ang kontratista ng parehong flood control project na ininspeksyon ni Dolor. Pinuntahan namin ang kanilang address na nakalista sa mga dokumento ng DPWH pero sarado ang opisina at wala kaming inabutang tao. Kinausap na raw ni Dolor ang mga taga DPWH Mimaropa at DPWH Oriental Mindoro District Engineering Office. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Kalusugan at pag-iwas sa sakit at pati nakabubuhay na pasahod. Ang mga yan ang nangunguna sa mga inaalala ng mga Pilipino batay sa survey na isinagawa ng Okta Research. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa labas ng isang government hospital, nakilala namin si Mike Ramo. 2 buwan nang nasa ospital ang kanyang amang diabetic na inoperahan sa paa. Libre o zero billing naman daw ang ospital, pero umaabot pa rin ng 5,000 pesos ang gastusin kada linggo. Yung gastos po nung family po namin, yung sa kagaya po yung sa pagkain po namin, tas yung pag bumibili po ng ibang gamot ni Papa, like yung sa dugo. Kailangan daw po kasi na bago daw po maoperahan, sasalinan daw po muna ng dugo. Ang hipag naman ni Mary Jane Capio, nakakonfine din ng libre sa ospital para sa iniindang stage 4 cancer. Sa iba pang gastusin, gaya ng pambili ng gamot at bag ng dugo, sinubukan daw nilang lumapit sa ilang politiko. Pagod lang kami, pila, puyat, gutom.
Wala kami nakuha pinasa. Tatawagan daw kami. Hanggang ngayon, wala. Hindi na bago ang alalahanin ng mga Pilipino sa kalusugan. Ang pananatiling malusog at pag-iwas sa karamdaman ang nangunguna sa top 5 urgent personal concern ng mga Pinoy, batay sa survey ng Okta Research nitong 4th quarter o huling 3 buwan ng 2025. Sumunod ang makatapos ng pag-aaral o makapagpaaral ng mga anak, sapat na pagkain araw-araw, matatag at maayos na kita at pagnanais na hindi mabiktima ng krimen. Ayon sa Okta Research, mainam na palawakin pa ang benepisyong medikal at matiyak na nararating nito ang lahat ng bahagi ng bansa. Ang hangaring maiwasan ang pagkakasakit ay hindi usaping medical lang. May kinalaman ito sa gastos, sa gamutan, access sa serbisyong pangkalusugan at araw-araw na seguridad ng pamilya. So, consistent ito sa mga nakaraan na survey, kaya hindi ito panandalian takot, kundi pangmatagalan na alalahanin. Tanggap naman ng DOH ang resulta ng survey na anilay magandang resulta ng pinalawak na mga programa ng gobyerno. Nung nalaman nila na sa utos ng Pangulo ay libre na ang kanilang pagpapagamot sa basic accommodation ng DOH hospitals, abay tumaas yung bilang na nagpapakonsulta. Ayon sa DOH, palalawakin pa nila ang zero billing at mga programa ng PhilHealth. Si Tristan de la Cruz naman, bukod sa kalusugan, pangunahing alalahanin daw ang pag-aaral ng kanyang 3 anak at kung paano mapagkakasya ang kita niya bilang driver. Yung may pababain yung mga bilihin, number 1 na yan sa mga gastusin regarding sa mga pagkain. Mahirap sa mahirap kasi siyempre hindi ganun kalakihan ng mga sinasahod ng bawat padre pati pamilya. Sa parehong pag-aaral ng Okta Research, sahod o sweldo ang numero 1 sa mga isyong dapat daw tugunan ng gobyerno. Sunod ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, sapat na supply ng pagkain, pagsugpo sa korupsyon sa gobyerno at libreng edukasyon. These issues constitute the same top 5 issues that we saw noong 3rd quarter. So, anong ini-indicate nito? Actually, hindi lang sa 3rd quarter, pa 2nd quarter. Ang ini-indicate nito may stability in household core concerns. Clear na dapat may response po ang gobyerno natin to these issues. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nagpasaklolo na sa netizens ang sangtiyahin para sa pamangking na LSS sa isang kanta. Eto, mahuhulaan nyo kaya ang kanta? Guys, tulungan nyo ko. Ano bang kanta to? Ang hint na ibinigay ni Kendall Gray sa kanyang tita Daphne Ramores, kanta raw ito ng isang girl group at pink ang lyrics ng kanta sa isang music streaming app. Yun nga lang kahit Google ay hindi ito masagot. At nang i-post ang video, the search is over dahil nahulaan ng mga netizens ang title ng kanta, Power, na inawit ng isang British girl group. And that's my story this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson.